Mga ulat na maaasahan, papanood, makatotohanan, nakakaaliw na libangan. May mapupulot, may matututunan, oras di masasayang. Tara na, sumama kami, kapuso ka. Jessica, tara na, may kasama kami, kapuso ka. Jessica. Alang-alang sa pananampalataya, gagawin ang lahat ng marami sa atin. Makikipagsiksikan, mahawakan lang ang santo, magpepenitensya at magpapapako na parang si Kristo. Kung ang karamihan tuwing Kwaresma nagpepenitensya, siya walang pinipiling araw. Kaya't halos hindi na mabilang ang pilat sa kanyang tiyan. Tagtag din ang marka ng sugat ang kanyang likod. Nilalatigo rin daw niya ang kanyang sarili tuwing Biyernes Santo. Ngayon, pag mahal ng araw, yung sa likod ko, yung binibigay ko sa kanya para mabawas naman konti mga problema ko, tsaka yung mga kasalanan nagawa. Hirap sa buhay si Fernando. 8 ang anak. May malubhang sakit ang kanyang bunso. Sa pamagitan ng pananakit sa sarili, naniniwala siyang mas nauunawa ng Diyos ang kanyang katayuan. Dito parang nakikita mo lang, parang nakakaano mo yung Panginoon, parang nakikita mo sa taas na kung gusto mo, maghanap buhay ka, parehas. Yung, parang sabi sa akin na huwag ka nang gagawa ng katarantaduan. Hindi lang dahil sa may hinihiling kung kaya't nagpepenitensyang ilan. Si Melchor, Sanggano, Maton, aminadong basagulero. Palagi nating customer dito sa barangay. Kasi medyo may kalokohan kasi. Pero ang tigasing larawan sa ordinaryong araw, tila santo kapag Biyernes Santo. Nagpapasan siya at nagpapapako sa krus. Naniniwala siyang ito ang mag-aabsuelto sa lahat ng kanyang kasalanan. Parang medyo mabawasan naman po kahit na konting kasalanan. Ayon kay Father Fausto Gomez, theologian, bagamat ginagalang ng simbahan ang kanilang pamamaraan ng sakripisyo, hindi raw ito nakasaad sa doktrina ng Kristyanismo. We can do penance in other more reasonable ways. So objectively, that seems to be wrong. But we have to be very careful and say, how about subjectively? Can you condemn these people that do that? I don't think I would do that. Likas nga raw sa Pilipino ang pagiging relihiyoso at sa labis na pananampalataya, ang iba nagagawang sakta ng sarili bilang pagpapakita ng pagsisisi. Ayon sa Institute for Studies in Asian Church and Culture, galing daw ang paniniwalang ito sa mga Greko o Greek. Ang tingin nila, you have to mortify the flesh para maging spiritual ka. Ayon naman sa anthropologist na si Professor Fernando Zialcita, halos lahat ng relihiyon o kultura may ganitong nakasanayang tradisyon. Sa lahat ng relihiyon may ganyang manifestasyon. Ginagawa ng mga Bombay, mga Hindu, kinakabitan na nila ng mga kawit na metal, yung kanilang dibdib, pati nila yung mukha. Tapos meron silang binabalansing mga bagay. Tapos sa Sumatra naman, may isang grupo ng mga Muslim doon, ang ginagawa nila, meron silang pinapasok na metal na tubo, nagbabaga, pinapasok sa mukha. Kanya-kanya ang pamamaraan ng tao sa pagpapahayag ng pananampalataya at walang sinuman ang may karapatang magsabi kung alin ang mali o alin ang tama. Hindi bangat ayon sa ating pananampalataya, hindi mapanghusga ang Diyos.